Alleluia, 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 Alleluia. Si Yesu Kristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat, tayo'y kanyang ililigtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kaniyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kaniyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kaniya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksila ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong pag-usapan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Kung familiar kayo sa background ng Ebanghelyo, ito po ay nangyari noong Last Supper, kung saan hinugasan ni Jesus ng mga paa ang kaniyang mga alagad bilang paghahanda sa ritual of purification o paglilinis bago sila pumunta ng templo. Ang senaryo ay ayon sa kultura ng mga Hudyo, ang kamay lamang ang huhugasan bago kumain. Pero si Jesus, isinama ang paa bilang pagpapakita ng kababaang loob, bilang pagpapakita ng humility, bilang pagpapakita na mayroon siyang gagawin para sa mga alagad. At ito ang gusto niyang mangyari at gawin ng mga alagad na sumunod sa Kanya. Yung bang doing what you are saying. Gagawin mo kung anong sinasabi mo. Kaya nung sinabi niyang ang alipin ay hindi dakila sa kaniyang Panginoon, pagpapakita na ang Panginoon ay pwedeng magpakita ng kababaang loob sa kaniyang mga alipin. Pagpapakita rin na ang tao ay hindi pwedeng lumampas sa batas at kautusan ng Diyos. Hindi natin kayang saklawin
ang kaisipan ng Diyos. Hindi natin kayang higitan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kayang lampasan ang charity ng Diyos. Mayroong movement ang salita ni Kristo upang ikaw ay maging mapalad, upang ikaw ay matawag na blessed o blessed in the eyes of God. Mayroon kang dalawang dapat gawin. Ito po yun. Kung mauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Maunawaan, to understand, plus do what you understood, then you are blessed. Dalawang bagay na proseso ng pagiging mapalad. Mapalad ako o hindi ako mapalad. Bakit? Kasi hindi mo nauunawaan at hindi mo rin ginagawa. Only those who understood and do it can only be called blessed. Paano ba yon? Paano ba natin titingnan yon sa ating buhay? Sumasampalataya po ako. May faith ako sa ating Poong Jesus Nazareno. The question is, naunawaan mo ba? Taas ka ng taas ng kamay. Deboto ka. Naunawaan mo ba ang pagiging deboto? Deboto ka nga ng Nazareno, punong-puno ka naman ng anting-anting sa katawan. So, ibig sabihin, hindi mo nauunawaan. So, paano mo mauunawaan at paano ka magiging mapalad? Mismo yung maliit mo na pananampalataya na itinanim ng Diyos, hindi mo maunawaan. Kaya magiging mapalad lang tayo kung mauunawaan natin ang nangyayari sa ating buhay. Dahil ang pagiging mapalad ay hindi lamang naghihintay ng biyaya ng Diyos. Ang magiging mapalad ay ginagawa ang nais ng Diyos sa atin. Kaya nga po sa kaduluhan ng ating ebanghelyo, ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Yun bang binibigyan na tayo ng biyaya ng Diyos, nagtataksil pa rin tayo sa Kanya. Hindi pa rin natin sinusunod ang Kaniyang mga salita. Paano tayo magiging mapalad? Kung sa isang sistema ng proseso, tayo'y pumapalpak. Sa Ebanghelyo, ipinakita ni Jesus kung paanong maging mapalad. Ang dalhin mo sa gawa ang iyong sinasalita. Dalhin mo sa sarili mo, i-apply mo sa sarili mo upang makita natin ang pagbibiyaya ng Diyos. Huwag ka munang tumingin sa iba. Sa iyo muna. Huwag ka munang magsalita ng masama laban sa iba. Sa iyo muna. Kasi ang mga Pilipino, ang daming judge. Di po ba, no? Maraming judge. Ang pangit naman niyang magdamit. Eh di tingnan mo muna yung sarili mo, okay ka ba magdamit? Bakit hindi siya naliligo? Tingnan mo muna sarili mo kung naliligo ka.
Yun bang mas maganda na ang blessing ng Diyos ay manggaling muna sa iyo at hindi doon sa labas ng kapwa mo? Mababago lamang ang ating buhay kung ito'y ating mauunawaan at gagawin kung ano ang tama. Masasabi lamang nating tayo'y mapalad kung nakaugat tayo sa pagkaalipin ni Kristo. Humility is the key to success. Para tayo'y maging mapalad, kailangan nating maging mapagkumbaba. Saan ba galing ang salitang humility? Humus. Ano bang ibig sabihin ng humus? Earth, lupa. Ang tao lamang marunong lumuhod ng mas mababa sa lupa ang may tunay na pagpapakumbaba. Kung papaanong ang ating Poong Jesus Nazareno ay 3 beses sumasuma yung bumagsak upang halikan ang lupa, ay pagpapakita na tayo rin, mga tao, ay kailangang maging mapagkumbaba sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga taong pabida-bida. Mas nilalasap, mas nakikita, mas natutuwa ang Diyos kung may pagpapakumbaba ang tao sa kaniyang puso sa araw-araw. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.